ng isinagawa ng programa dito sa Cotabato City. Dr. Sir, can you enlighten us? Enlighten nga ako kami sa kasalukuyang programa ngayong araw dito sa Cotabato City. Yes, ito po ay launch ng bagong programa po ng Participate Project. Ang Participate po ay ang Political Participation for Greater Electoral Integrity. Ito po ay consortium na binubuo ng Ateneo School of Government, LaSalle Institute of Governance, National Citizens Movement for Free Elections, at ang Focus of Development NGO Networks. So apat po na kasama sa akademya at sa civil society organization na nagbuo nitong consortium na ito upang itulak ang informed voting at pagprepara sa darating na halalan, lalong-lalo na dito sa Bangsamoro region. Bakit po Bangsamoro region ang napili, Dr. Sir? Kasi po binuo po itong consortium namin bago mag-2022 election. So nakalipas na po ang 2-3 taon simula nung binuo ang consortium at kami po ay lumahok sa national election noong 2022. At after nung national election, nakita namin ang pangangailangan na tuloy-tuloy po ang trabaho upang palalimin at palawakin ang electoral democracy para sa bansa. Kasi po sa amin pong paniniwala, ang demokrasya ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Kailangan po ito'y tuloy-tuloy na inaalagaan at para magkaroon ng sustansya. No? At lalong-lalo na ngayong dito sa transition na nangyayari sa Bangsamoro region ay isipan po ng consortium at ng mga partners na magbigay panahon upang mag-offer ng tulong dito sa pagprepara sa upcoming parliamentary. Ano yung mga nai-offer ng mga tulong natin sa ating mga kababayan sa Bangsamoro region po sa Participate, sir? Okay. So unang-una po, kami po ay bilang nakabase sa mga universidad sa Ateneo at LaSalle, ay kami po ay equipped po with research, academic research, at we have the evidence-based policy making. Kami po ay tumulong sa pagbalangkas din ng iba't ibang polisiya sa Bangsamoro Transition Authority. Kami po ay naatasan din ng Commission on Election na tumulong sa pagbalangkas ng implementing rules and regulation ng Bangsamoro Electoral. So isa lang yun sa aming naiambag so far sa BARM, no? At kami po ay nagplano rin na mag-offer ng capacity building sa civil society and different sectoral groups, lalong-lalo na sa youth sector, women, kung paano magkaroon ng mas malalim at masustansyang pakikilahok sa parliamentary election. Kasi alam po naman natin lahat, kakaiba po ang sistema na in-introduce sa BARM under the BOL. Ito po ay asymmetric dahil hindi po siya kapareho ng national. So ang meron pong sistema ngayon dito sa BARM ay yung tinatawag na quasi-federal under a unitary form of government. At ito po ay isang parlamento under a presidential form of government. Ngayon, lalong-lalo na ngayon na umiinit na naman ang national debate on the form of government at kung tayo ay magbabago ng ating konstitusyon at magbabago ng anyo ng pamamahalan. Sa aking palagay, personally, ang proof of concept na baka ang evidence, no, ay kung maging successful ang BARM. If BARM can provide a template, if BARM can be the successful experiment in democracy, then perhaps the other regions, no, the entire country would start thinking, baka naman pwede. No? If it can be implemented in the Bangsamoro, baka naman pwede sa ibang parte ng Pilipinas. So, I think, bago natin paspasan yung debate sa national charter change, no? Tignan muna natin at siguraduhin natin maging successful itong ginagawang transition dito sa BARM. Kasi nakikita na natin, no? Iba ang anyo ng parliamentary form of government dun sa nakasanayan.
At mahalaga po kasi sa parliament na meron kang matatag at malakas at programmatic na mga partido politikal. At ang nakikita natin ngayon ay may mga bagong regional political parties na nabubuo. So talagang nakikita natin ay isang party system, kumbaga the birth of a new party system here in BAR. Of course, marami pa pong suliranin, the usual electoral violence and all the other issues about contested elections, no? Pero siguro kung may focus natin ang energy ng ating mga political leaders towards party building, and COMELEC and security forces can ensure peaceful, honest holding of elections, eh baka maging successful naman. So yun po ang mission namin sa Participate. Kami po ay nag-o-offer po ng tulong. Hindi po kami nakikialam or hindi po kami nangunguna. Kami po ay support lamang. Kumusta na si Garcia? In fact, siya yung nag-encourage sa amin na tumulong. Siya din po nag-encourage sa amin na tumulong sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations. Yes sir, Ate Abdul Karim from Medellin TV News Online. Ang tanong ko po, gaano po ito kahalaga sa Bangsamoro ang itong electoral code dito? Mahalaga po kasi nga alam po natin ang National Election Code natin ay napakaluma na, no? Panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr., Omnibus Election Code. No? At hanggang ngayon ay nagkakaroon pa ng hearing, no, nire-review pa sa office ni Senator Amy Marcos, pero hindi pa umuusod, no? Tapos lahat po ng batas natin sa eleksyon sa nasyonal ay hiwa-hiwalay. So talagang itong Bangsamoro Electoral Code ay kauna-unahang election code na lahat nandun na at updated at bago. So napakahalaga po nitong bagong Bangsamoro Election Code. May mga innovation siya. Halimbawa, may isang opisina sa loob ng Bangsamoro Electoral Office na ang papel lang niya ay bantayan ang political finance at pag-regulate ng mga political parties. So hindi na pwede na lilista ka lang ng political party, mabubuhay ka lang kada eleksyon. Dun sa office na yun, babantayan ngayon para siyang Securities and Exchange Commission na kukolektahin yung report ng mga political parties at i-ensure na may miyembro at may tao at may opisina itong partido. So sir, follow up ko lang, ano po yung recommendation natin para ngayong darating na election ay maging matagumpay yung ating election, walang mangyaring pandaraya or whatever. Ano po yung recommendation natin upang maging successful ito? Ang ano po ay talaga lang ipatupad ng maayos ang bagong electoral code. At of course, kailangan ang COMELEC ay palaging nandyan para i-ensure na lahat ng participants sa election ay tutugon doon sa call natin for a peaceful, honest, and orderly election. Of course, ang security forces nandyan to also help. And of course, ang ating hinihingi sa ating mga political leaders ay sana po lahat ng energy nila, idaan na lang nila sa election campaign at huwag na pong lalampas doon at magiging violent. Nakikita natin during election, parang wala kang nakikita ng peaceful election. Apo. Wala ba kayong mga proposal para online election? Isa po yan sa pinag-aaralan sa national. Online election? Apo. Wala na yung yung video also talaga walang gusto. Iba pong na mausapin niya, pero kausap ko na po si Chairman George yan. Isa yan sa mga pinag-aaralan sa national, yung electronic voting. Kasi po, lalong-lalo na sa OFW ginagawa din. Balak nilang gawin yan. So, baka siguro, try muna natin sa OFW, no? At kasi sa OFW hanggang ngayon, boto pa rin sila no, makina. Pero kung electronic voting, tapos maging successful sa mga OFW voters, baka naman pwede rin natin i-implement. Kailan ba ito
nag-start ito participate farm para campaign doon sa stakeholders? Ito po, today po is the launch, so Launching. simula na po. Pero nag-groundwork na po kami, umikot na po kami, ang dami na po namin nakausap, makikipag-partner po kami sa iba't ibang academic institutions, sa COMELEC, no, sa PTA, sa Mindanao State University, both sa Marawi and sa Iligan. Tapos yung network po ng mga Ateneo University sa Mindanao, Cagayan de Oro, Xavier, Davao, region, kayo po ang demokrasya, nasa kamay niyo po ang kinabukasan ng farm at ang pagtagumpay po nitong Bangsamoro transition ay nasa sa inyo, pero meron po kayong mga kaibigan at kasama sa labas ng farm na hanggang sumuporta at tumulong sa inyo. At isa na po ang Participate Farm. Nandito po kami para tumulong sa inyo. Saan opisina niyo, sir? Dito sa Cotabato ay wala pa. Magtatayo pa lang kami. Pero ang base namin ay sa Ateneo de Manila. Sir, maraming salamat. Thank you. Yan Thank po you. ang Thank you po. mensahe ni Dr. Philip P. New, Dean ng Ateneo School of Government. Thank you so much, sir, for giving us opportunity. Hindi ako Dean of School of Government. Si Randy. Si Philip Randy. Nasa Tuan. program. Binasa. Ako si Dr. Tihang. Okay. Thank you so much, Doc. Chief of Assalamualaikum. Thank you po. Thank you sa inyo.